Ang misteryo ng mga taong hindi naranasan ang kamatayan sa Biblia. Marami sa atin ang pamilyar sa kasabihang walang tiyak sa buhay kundi ang kamatayan at buwis. Ngunit sa Biblia ay alam mo ba na may ilang tao na hindi naranasan ang kamatayan? Oo, tama ang narinig mo. Gayunpaman, binanggit ng Biblia ang 3 tao na hindi naranasan ang kamatayan at ang ikatlong tao ay isa sa mga pinakamalaking misteryo sa Biblia. Isa na namang mind-blowing topic ang pag-uusapan natin ngayon, kaya naman mas mainam na tapusin mo ang video para mas maunawaan mo itong mabuti. At kung handa ka na, simulan na natin. Number 1, Enoch. Ang unang tao na binanggit sa Biblia na hindi namatay ay si Enoch, isang inapo ni Adan. Noong panahon na iyon, bago ipatupad ng Diyos ang limitasyon ng buhay na 120 taon, ang mga tao ay nabubuhay ng mas matagal. Si Enoch ay naging ama noong siya ay 65 taon at namuhay ng 365 taon. Ipinakita ni Enoch ang halimbawa ng pagiging tapat sa Diyos na isang malaking kaibahan sa karamihan ng tao sa kanyang panahon na namuhay sa kasalanan. Sa Genesis 5 kabanata mula sa 22 berso, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Ipinapakita ng talatang ito ang malapit na relasyon ni Enoch sa Diyos at ang kakaibang pagkakataon na kinuha siya ng Panginoon patungong langit at hindi nakaranas ng kamatayan. Sa aklat ni Lucas ay binanggit si Enoch sa angkan ni Jesus na bumalik sa pinagmulan ni Adan. Binanggit din siya sa aklat ng Hebreo 11 kabanata mula sa 5 berso na nagsasabing, sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat ay pinatutuhanan sa kaniyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Si Enoch ay nagpropesya rin tungkol sa pagdating ni Jesus na mababasa sa aklat ni Judas mula sa 14 na berso. At ang mga ito naman, ang hinulaan ni Enoch na 7 sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kaniyang mga laksalaksang banal. Ang buhay ni Enoch ay isang halimbawa ng pananampalataya, pagsunod at katapatan sa Diyos, kaya siya ay kinuha mula sa mundong ito. Number 2, Elijah. Ang ikalawang tao na hindi nakaranas ng kamatayan ay si Elijah, isang propeta noong panahon ng paghahari ni Haring Ahab at Reyna Jezebel sa Israel. Kilala si Elijah sa pagiging matapang sa pagtutol sa mga Diyos-Diyosan at huwad na mga Diyos na sinasamba ng mga tao sa Israel at sa paggawa ng mga himala, tulad ng pagpapababa ng apoy mula sa langit na mababasa sa 2 aklat ng mga hari. Noong panahon ni Elisha, ang Israel ay tumiwalag sa Diyos at ang masamang hari na si Jeroboam at Reyna Jezebel ay nagpasimula ng pagsamba sa mga idols. Si Elijah ay nagpropesiya ng matinding tagtuyot bilang parusa at tumagal ito ng 3 kalahating taon at nagdulot ng matinding gutom sa buong bansa. Ang kwento ng hindi pagkamatay ni Elijah ay mas dramatiko kaysa kay Enoch. Ayon sa 2 aklat ng mga hari 2 kabanata 11 berso. At nangyari, samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan na narito, napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila kapwa, at si Elijah ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Number 3, Melchizedek. Ang ikatlong tao na hindi nakaranas ng kamatayan at binanggit sa banal na kasulatan at isa sa mga pinakamalaking misteryo ng Biblia ay ang pagkakakilanlan ni Melchizedek. Binanggit siya sa aklat ng mga Hebreo, kung saan tinutukoy si Jesus bilang mataas na pari ayon sa pagkakasunod-sunod ni Melchizedek. Si Melchizedek ay unang lumitaw sa Genesis nang iligtas ni Abraham ang kanyang pamangkin na si Lot mula sa mga mananakop. Pagkatapos ng tagumpay, isang misteryosong tao si Melchizedek
ang sumalubong kay Abraham upang magbigay ng pagpapala. Sa Henesis 14 na kabanata mula sa 18 berso, at si Melkisedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak, at siya ay saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, "Pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos, na may-ari ng langit at ng lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay." At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng buong samsam. Sa aklat ng mga Hebreo 7 kabanata 13 berso, na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man, datapuat naging katulad ng anak ng Diyos, ay nanatiling saserdote magpakailanman. Dahil dito iniisip ng iba na si Melkisedek ay isang pre-incarnate na anyo ni Jesus. Bagamat may mga ibang pananaw na si Melkisedek ay hindi si Jesus mismo, kundi isang tao na nagpapaalala kay Jesus, parehong binibigyan ng halaga ang pagiging mataas na pari ni Jesus sa kaayusan ni Melkisedek. Bagaman magkaiba ang opinyon tungkol kay Melkisedek, ang pinakamahalaga ay ang papel ni Jesus bilang ating dakilang Diyos. Siya ang nagbayad para sa ating mga kasalanan, naglalapit sa atin sa Panginoon, at iniibig tayo ng walang hanggan. Sa pagtatapos ng ating pagninilay, ang mga kwento ng mga tao na hindi naranasan ang kamatayan, si Enoch, Elias at Melkisedek, ay nagpapakita ng malalim na aral sa ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ang kanilang buhay ay nagsilbing ilaw at gabay na nagpapahayag ng kahalagahan ng pananampalataya, pagsunod at kabutihang loob. Pinili ng Diyos na kunin sila mula sa mundong ito, hindi dahil sa wala silang pagkakamali, kundi dahil sa kanilang tapat na pagsunod at pananampalataya na nagbigay kaluguran sa Panginoon. At habang ang buhay ni Enoch at Elias ay puno ng hiwaga at hindi maipaliwanag na mga pangyayari, ang kwento ni Melkisedek ay nagdulot ng mga katanungan at misteryo na nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng Diyos sa ating buhay. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalagang aral na makukuha natin mula sa kwento ng mga taong ito ay ang napakagandang paalala na sa kabila ng lahat ng paghihirap, ang mga tanong at mga misteryo ng buhay, meron tayong isang dakilang Diyos. Siya ang nagbigay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan at patuloy na nagmamahal sa atin. Siya ang ating katiyakan, ang ating pag-asa at ang ating gabay sa landas ng buhay. Sa huli, ang bawat isa sa atin ay tinatawag na maglakad sa pananampalataya. Tulad nina Enoch at Elias, naway magsilbing inspirasyon ang kanilang buhay upang magpatuloy tayo sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos at magtiwala sa Kanyang plano sa ating buhay. Sa Kanya, ang lahat ng misteryo at mga hindi nauunawaan ay nagiging maliwanag, at ang Kanyang pag-ibig ay magdadala sa atin sa walang hanggang kapayapaan.